reaksyon. Una-muna dahil hanggang ngayon buhay pa ako. Pangalawa, buhay pa ang mga anak ko. Tulad ng nasabi sa video, nagsimula rin ako ng 12 years old, maging ang TV. Pasensya na kaya medyo kinakabahan pa rin ako pag umakyat ng stage. Tulad lahat ng kabataan, I guess, ang pinakakalaban natin is yung gusto natin ng kalayaan. Sino dito gusto lumaya? Sino gusto ng freedom? Makunti lang? Makunti lang gusto ng kalayaan? So bilang yun yung mindset ko dati nung 13 ako. Kasi di ba ang mga magulang laging nasa likod mo, laging huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to, dapat dito ka, dapat dito ka. So yung mommy ko, my mom was with me when I was starting. She became my yaya, my driver, my PA. So 24/7 ang buhay ko, mommy ko. So nung habang lumalaki ako, habang 13 ako, nagkaroon pa ng point doon na syempre laging normally yung mommy mo yung kaaway mo eh. Laging parang feeling sino nakaka-relate. Marami, yes. Laging mommy ko yung kaaway ko lagi. Especially kasi lumaki ako bilang daddy's girl. Bilang daddy's girl, and then my father died when I was 12. So masakit yung transition na yun kasi bilang daddy's girl, lahat na susunod, lahat na kukuha mo. Nung namatay siya, ang hirap ng transition na kailangan kang maging okay sa mami mo. Diba? Kasi hindi naman talaga kayong close eh. Parang, so yun yung battle ko. Naging battle ko siya for quite some time. So nung time na nag-aaktibi na ako, unting lumalala yung problema namin dahil nagkakaroon ako ng yabang. Yabang kasi kumikita na ako. Diba? Normally, pag ikaw kumikita, ikaw yung parang feeling mo boss ng tahanan. Diba? Parang natawag akong breadwinner sa pamilya namin. So during those times, yun yung lagi kong panlaban. Ako naman yung kumikita eh. Ako naman nagdadala ng pera dito sa pamilya ko. Parang ba't hindi ko magawa yung gusto ko? So doon umikot yung pagiging rebelde ko. Actually, naging rebelde talaga ako sa mami ko. Especially nung, I guess habang sumisikap ako noon, siyempre hindi lumalaki yung ulo ko sa trabaho, pero lumalaki yung ulo ko sa pamilya ko. Dahil parang feeling ko, ako itong nagtatrabaho, ako itong kumikita, pero ako itong hindi pwedeng gumawa ng gusto ko. So doon pumasok yung selfish act. Lahat dapat kung anong gusto ko, makuha ko ngayon. Yan. Marami kabataan ganyan. So, nung time na naging 16, naging 17, doon ko natutunan tumakas. Sino dito ang tumatakas? Hoy, ayaw kumamin. Baka katabi nyo kasi nanay nyo, no? Pero kasi doon ako natututong tumakas. Actually, nakakatawa yung mga takas moment ko kasi hindi nyo alam. Siguro pag ginagawa mo, hindi mo nakikita yung gravity nung nangyayari. Pero pagtapos mong gawin, doon mo may isip, alam nyo, nung tumakas ako, pwedeng nabangga ako ng kotse. Diba? Ang dami kong iisipin. Pero that didn't stop me from doing what I want. Kasi nga, I became selfish. I became selfish to the point na ang gusto ko lang lagi is yung masatisfy yung sarili ko. Gusto ko ako yung masunod. Gusto ko. So, during those days na naging malaking pasaway ako, my mom was just always behind me. At lumaki ako bilang Sagrado Katoliko. We always go to mass. So, nung time na habang yumayabang ako ng yumayabang, parang lumalaki yung kita ko. Lalo akong nagiging selfish, lalo akong nagiging mayabang. Hindi lang mayabang
ikaw lang. Kala mo, alam mo lahat. Kala mo, kaya mo lahat. So first time akong binatukan ni Lord. I guess nung nagkaroon ako ng baby at the age of 18. I gave birth when I was 19. Mahirap yung transition na yun kasi from TGIS, sabi nga nila, as I was at the peak of my career. And I just gave it all up. Because I was in love. And, you know, aminin man natin at hindi, normally, pag in love ka, you do foolish things, di ba? Nababaliw ka, sinusunod mo siya,